Natagpuan ko ang paboritong adobo na maingat kong niluto para sa kaisa-isa kong anak sa loob ng basurahan. Doon mismo sa tapat ng magarbo niyang opisina sa Makati, ni hindi man lang nabuksan ang takip ng Tupperware. Itinapon lang na parang dumi. Dahil doon, hindi ako nag-eskandalo. Sa halip, kinuha ko ang 10,000 piso na baon ko sana para sa kanyang kaarawan. Lumingon ako, at lalong naging matatag. Ibinigay ko ang buong halaga sa security guard sa lobby bilang tip sa harap ng lahat ng katrabaho ni Paulo. 5 minuto lang ang lumipas. Narinig ko ang malakas na hiyaw ng pasasalamat ng guwardiya. Umalingaw-ngaw iyon sa buong gusali. Nakita ko ang mukha ni Paolo, namumutla, nanginginig, habang pinagtitinginan siya ng kanyang mga boss at kaibigan dahil sa kahihiyan. Doon niya nalaman na hindi lang pagkain ang itinapon niya, kundi ang huling respeto na meron ako para sa kanya. Bago ko ikuwento kung paano lumuhod at nagmakaawa si Paolo sa harap ng maraming tao, maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang probinsya o lungsod kayo ngayon nanonood? Gusto ko lang malaman kung hanggang saan nakarating ang kwentong ito. Mainit ang sikat ng araw noong hapong iyon. Ramdam na ramdam ko ang singaw ng semento habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada, naghihintay ng bus na dadaan patungong Makati. Sa kanang kamay ko, mahigpit kong hawak ang isang plastic bag. Sa loob nito ay ang Tupperware na naglalaman ng adobo. Ang paboritong ulam ng anak kong si Paulo. Maingat ko itong binalot sa lumang diaryo para manatiling mainit-init pa pagdating ko. Gusto ko, sa oras na magkita kami, malalasahan niya ang luto ng kanyang ama. Yung lutong kinalakihan niya sa probinsya. Yung lutong nagpapaalala sa amin ng kanyang yumaong ina. Maya-maya pa, dumating na ang bus. Gaya ng inaasahan, siksikan. Puno ang bawat upuan at may mga nakatayo na rin sa gitna. Huminga ako ng malalim. Sa edad kong ito, medyo mahirap na ang makipagsabayan sa ganitong dagsa ng tao, pero iniisip ko na lang na malapit ko nang makita si Paulo. Kaya naman, pumasok ako. Pag-akyat ko sa bus, bumungad sa akin ang amoy ng pinaghalong pawis, aircon na hindi na masyadong malamig, at iba't ibang pabango ng mga taong pagod na sa trabaho. Maswerte ako dahil sa gawing likuran, may isang bakanteng upuan pa. Dahan-dahan akong naglakad, iniingatan ang bitbit kong ulam, at naupo. Habang umaandar ang bus, pinagmamasdan ko ang mga gusali sa labas. Pero ang atensyon ko ay napako sa isang matandang lalaki na sumakay sa sumunod na kanto. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Siguro ay nasa 70 na siya. Maputi na ang lahat ng kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa hawakan sa kisame ng bus. Kitang-kita ko ang hirap sa kanyang mukha. Sa bawat pagpreno ng bus, bahagya siyang nawawala sa balanse. Napansin ko ang isang upuan sa bandang unahan. May nakapaskil doon na priority seat para sa senior citizen. Ngunit, ang nakaupo doon ay isang binata. Siguro ay nasa 20 anyos pa lamang. Maayos ang kanyang suot, mukhang galing sa isang unibersidad. Nakasuot siya ng malaking headphones at ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone. Pindot dito, pindot doon. Tila ba may sarili siyang mundo. Tiningnan ko ang matanda. Tumingin din siya sa binata. Tila umaasang mapapansin siya nito at pauupuin. Pero ang binata sadyang hindi tumitingala. Alam ko, nararamdaman ko, na alam ng binatang iyon na may matandang nakatayo sa tabi niya. Nakita ko ang panandaliang sulyap niya sa gilid ng kanyang mata, pero muli niyang ibinalik ang pansin sa telepono. Doon, nagsimulang kumulo ang dugo ko. Sa loob-loob ko, naisip ko ang aking sariling anak, si Paolo. Pinalaki ko ba siya ng maayos? Tinuruan ko ba siyang rumespeto sa mga nakatatanda? Ang paggalang sa matatanda ay isa sa pinakamahalagang tradisyon nating mga Pilipino. Ang pagmamano, ang pagsasabi ng po at opo, at ang pagbibigay ng upuan sa mga nangangailangan. Ito ang mga bagay na tila unti-unti nang kinakalimutan ng bagong henerasyon. Lumipas ang 10 minuto. Ang matanda ay nagsisimula ng hingalin. Ang bawat pag-alon ng bus ay nagpapahirap sa kanyang mga tuhod. May isang ginang sa tapat ko na bumulong sa kanyang katabi. Sabi niya, ang mga kabataan talaga ngayon, wala nang pakialam sa kapwa. Narinig ko iyon. Narinig din iyon ng ibang mga pasahero. Pero ang binata sa priority seat, tila bingi.
Mas hinigpitan pa niya ang kapit sa kanyang cellphone at bahagyang iginalaw-galaw ang ulo, sumasabay sa musikang naririnig niya sa kanyang headphones. Isang malakas na preno ang ginawa ng driver dahil sa traffic. Muntik nang matumba ang matanda. Mabuti na lamang at nasalo siya ng isang lalaking nakatayo rin. Sa sandaling iyon, hindi ko na natiis. Tumayo ako mula sa aking upuan. Pinulot ko ang bitbit kong adobo at lumapit sa unahan. Bawat hakbang ko ay may kasamang bigat ng loob. Hindi ko gusto ang gulo, lalo na sa loob ng pampublikong sasakyan, pero may mga pagkakataon na hindi ka pwedeng manahimik. Tumayo ako sa harap ng binata. Hindi niya ako tinitingnan. Hinintay ko ng ilang segundo, pero wala pa rin siyang kibo. Kaya naman, bahagya kong tinapik ang kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Tinanggal niya ang isa niyang earphone at tumingin sa akin nang may pagkairita. Tinanong niya ako kung bakit. Ang boses niya ay walang galang, parang ako pa ang nanggugulo sa kanyang kapayapaan. Tumingin ako sa matanda, tapos ay tumingin ako ulit sa binata. Sinabi ko sa kanya sa mahinahong paraan, "Iho, baka naman pwedeng pagbigyan natin si Lolo. Kita mo namang hirap na siyang tumayo." Ang sagot ng binata? Nagbuntong hininga siya ng malakas. Sabi niya, "Nauna ako rito. Nagbayad din naman ako ng pamasahe." Nagulat ang buong bus sa sagot niya. May ilang pasahero na nagsimulang magbulungan. Ang matanda naman ay humawak sa braso ko at mahinang nagsabi, "Hayaan mo na, anak. Kaya ko pa naman." Pero nakita ko ang panginginig ng mga binti ni Lolo. Hindi niya nakaya. At lalong hindi ko kayang makita ang ganitong kawalang galang. Tiningnan ko ang binata ng diretso sa kanyang mga mata. Sa isip ko, naisip ko, ganito rin kaya ang ginagawa ni Paulo kapag wala ako sa tabi niya? Ganito rin ba siya kabastos sa ibang tao? Dahil lang sa tingin niya ay mas mahalaga ang kanyang oras o ang kanyang binayad na pamasahe? Ang 10,000 piso sa bulsa ko. Ang perang inipon ko para sa kaarawan ni Paulo. Bigla kong naramdaman ang bigat nito. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa lungkot. Kung ang lahat ng kabataan ay magiging katulad ng binatang ito, anong klase ng lipunan ang maiiwan para sa amin? Muli, kinausap ko ang binata. Sabi ko sa kanya, "Iho, ang upuang iyan ay nakalaan para sa mga katulad namin. Hindi mo ba nababasa ang karatula? O baka naman masyadong mahal ang cellphone mo kaya hindi mo na makita ang nasa paligid mo?" Tumayo ang tensyon sa loob ng bus. Ang mga tao ay nakatingin na sa amin. Ang driver ay tumingin sa rear view mirror. Ang binata ay namula sa hiya, pero ang hiya niya ay nauwi sa galit. Tumayo siya, pero bago siya lumipat, may sinabi siyang masakit. Isang salitang nagpatingkad sa kawalan niya ng respeto. Sabi niya, "Matatanda talaga. Akala mo kung sino." Tumahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo sa loob ng sasakyan. Doon ko napagtanto, hindi lang ito tungkol sa isang upuan sa bus. Ito ay tungkol sa pagkatao. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga pundasyon ng ating pamilya. Huminga ako ng malalim. Pinaupo ko ang matanda sa bakanting upuan. Nagpasalamat siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na may halong lungkot. Bumalik ako sa aking pwesto sa likod, bit-bit ang aking adobo. Pero ang isip ko ay malayo na. Papunta ako sa Makati para makita ang anak ko. Pero sa nakita ko sa loob ng bus na ito, bigla akong kinabahan. Ano kaya ang naghihintay sa akin pagdating ko sa opisina ni Paulo? Tatanggapin ba niya ang pagkaing niluto ko ng may pagmamahal? O baka naman, tulad ng binatang ito, ay ituturing niya rin akong isang istorbo sa kanyang makabagong mundo. Ang bus ay patuloy sa pagtakbo, pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawawala. Ang bawat sentimo ng 10,000 piso sa bulsa ko ay tila nagtatanong, "Ricardo, sapat ba ang pagmamahal para itama ang mali sa mundo?" Abangan natin ang susunod na mangyayari pagbaba ko ng bus. Sapagkat doon, sa gitna ng matatayog na gusali ng Makati, matatagpuan ko ang sagot na hindi ko inaasahan. Mainit ang sikat ng araw noong hapon na iyon. Sa loob ng bus na biyaheng paprobinsya, ramdam mo ang buga ng aircon na humahalubilo sa amoy ng mga bagong pitas na prutas at baon ng mga pasahero. Ako si Ricardo at sa edad kong ito, sanay na ako sa ganitong ingay. Ang ugong ng makina,
ang daldalan ng mga magkakapitbahay, at ang paminsang-minsang tawa ng mga bata. Nakaupo ako malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga luntiang bukid na mabilis na dumadaan sa aking paningin. Sa gitna ng pasilyo ng bus, napansin ko ang isang matanda. Siguro ay mas matanda pa siya sa akin ng 10 taon. Maputi na ang kanyang buhok at may hawak siyang isang lumang bayong na tila mabigat ang laman. Nakatayo siya doon, pilit na humahawak sa bakal na hawakan sa itaas habang umuuga ang bus. Naawa ako sa kanya. Sa isip ko, bakit kaya walang nagpaupo sa lolo na ito? Sa paligid niya, maraming mga kabataang nakasuot ng earphones, ang iba naman ay tutok na tutok sa kanilang mga cellphone. Tila may kanya-kanya silang mundo. At ang presensya ng matanda sa kanilang harapan ay hindi man lang nila napapansin. Bigla, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na preno ang ginawa ng driver. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa semento ay talagang nakakabinging pakinggan. Screech! Lahat kami ay napasubsob paharap. Ngunit ang lolo, dahil wala siyang sapat na lakas para kumapit, ay tuluyang nawalan ng balanse. Agad akong kumilos. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang liksi ng aking katawan. Bago pa man tumama ang kanyang ulo sa gilid ng upuang bakal, nasalo ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang payat na braso. Hinihingal siya, baka sanggulat sa kanyang mga mata. Tumango siya ng dahan-dahan. Pero alam kong hindi siya ayos. Ang ganitong mga insidente sa aming mga may edad na ay hindi biro. Isang maling bagsak lang ay pwedeng maging sanhi ng malaking problema sa katawan. Doon na nag-init ang aking ulo. Tumingin ako sa upuang nasa tapat namin. Isang binata. Siguro ay nasa 20 anyos pa lamang ang nakaupo doon. Sa kabila ng nangyari, hindi man lang siya tumayo. Tumingin lang siya sa amin. Tila naiirita pa dahil naabala ang kanyang panonood sa cellphone. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Alam nyo, sa kultura nating mga Pilipino, ang respeto sa nakatatanda ay hindi option. Ito ay obligasyon. Ito ay tanda ng mabuting pagkatao. Sabi ko sa kanya sa isang mahinahon pero mariing boses, "Iho, baka naman pwedeng pagbigyan natin si Lolo. Nakita mo naman ang nangyari. Muntik na siyang maaksidente." Imbes na humingi ng paumanhin, isang matabang na sagot ang nakuha ko. Sabi niya, nauna raw siyang nakaupo at nagbayad din naman daw siya ng pamasahe. Ang katwiran niya, pagod din siya galing sa eskwela. Sumakit ang dibdib ko sa narinig ko. Pagod? Ang pagod ba ay sapat na dahilan para kalimutan ang pagiging tao? Ang pagod ba ay lisensya para maging bastos? Bastos. Iyan ang salitang pumasok sa isip ko. Bastos. Isang salitang ayaw na ayaw kong naririnig o nakikita, lalo na mula sa ating mga kabataan na siyang pag-asa sana ng bayan. Hindi ako pwedeng manahimik lang. Alam kong sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay takot sa isang bagay. Hindi sila takot sa pangaral ng matanda, pero takot sila sa sasabihin ng ibang tao sa internet. Inilabas ko ang aking cellphone. Kunwari ay binuksan ko ang camera at itinapat sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Alam mo ba, iho, ang cellphone na hawak mo? Mayroon din ako niyan. At ang video na ito, kapag ipinost ko ito sa Facebook o sa TikTok, siguradong buong Pilipinas ay makikilala ka." Tumigil ako sandali para damhin niya ang bigat ng aking sinasabi. Gusto mo bang maging sikat bilang ang binatang walang puso? Gusto mo bang makita ng mga magulang mo, ng mga kaibigan mo, at ng buong mundo kung gaano ka kawalang galang sa matanda? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mapuputing pisngi ay biglang namutla. Ang yabang sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Napatingin din ang ibang mga pasahero sa amin. May ilang nagsimulang magbulungan, sumasang-ayon sa aking ginagawa. Kahiya-hiya, bulong ng isang ginang sa likod. Walang modo, sabi naman ng isa pa. Ang pressure mula sa mga tao sa loob ng bus ay hindi na niya kinaya. Marahil ay naisip niya ang 5,000 pisong multa sa batas o kaya naman ay ang kahihiyang aabutin niya sa kanilang barangay kapag nag-viral siya. Mabilis siyang tumayo. Hindi na siya nakatingin sa amin. Yumuko siya at nagmamadaling lumipat sa dulo ng bus, doon sa madilim na bahagi kung saan hindi siya masyadong makikita.
Inalalayan ko si Lolo na maupo. Ramdam ko ang gaan ng kanyang loob. Nang sa wakas ay makaupo na siya ng maayos. Ang kanyang lumang bayong ay inilagay ko sa kanyang paanan. Maraming salamat anak, sabi niya sa akin. Ang tawag niyang anak ay nagpasinghap sa akin ng malalim. Isang simpleng salita pero punong-puno ng pasasalamat. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang balikat. Sabi ko, wala po iyon lolo. Tungkulin po namin na alagaan kayo. Sa puntong iyon, tila gumaan ang hangin sa loob ng bus. Ang mga ibang kabataang kanina ay nakayuko lang ay tila nagising din. May isang dalagita na nag-alok ng tubig sa lolo at ang iba naman ay nagsimulang magkwentuhan ng mas masigla. Napaisip ako habang tumatakbo muli ang bus. Ang kabayanihan ay hindi laging kailangang magbuwis ng buhay. Minsan, sapat na ang tumayo para sa kung ano ang tama. Sapat na ang paalalahanan ang iba na ang respeto ay libre, pero ang halaga nito ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Sa Pilipinas, ang ating yaman ay hindi lang naman ang ating mga likas na tanawin. Ang tunay nating yaman ay ang ating malasakit sa isa't isa. Ang pag-alalay sa nadarapa. Ang pagbibigay ng upuan sa nanghihina. Sana ang binatang iyon ay natuto ng leksyon sa araw na ito. Hindi dahil sa takot siyang mapahiya sa social media, kundi dahil naintindihan niya na ang bawat matanda na nakakasalamuhan niya ay pwedeng lolo o lola niya rin. Ipinikit ko ang aking mga mata at sumandal sa upuan. Ang biyaheng ito ay mahaba pa, pero kampante ako. Alam ko na kahit sa maliliit na paraan, nagawa kong protektahan ang dangal ng isang nakatatanda. At para sa akin, iyon ang tunay na tagumpay sa bawat biyahe ng buhay. Matulog man ako sa biyaheng ito, alam kong gigising ako sa isang mundong mas may kaunting respeto dahil may mga taong handang magsalita at hindi magbubulag-bulagan. Mag-ingat po tayong lahat sa ating mga biyahe. Palaging tandaan, ang paggalang ay hindi naluluma. Ito ay pamana na dapat nating laging dalhin saan man tayo makarating. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng jeep ay tila nanunukso. Mainit ang sulyap ng umaga, ngunit sa loob ng dibdib ni Ricardo, may namumuong ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang init. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang lumang bag, ang mga daliri niya ay nanginginig ng bahagya habang dinarama ang mga papel sa loob nito. Pupunta siya sa opisina, isang lakad na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa ganitong edad. Sa tabi niya, nakaupo ang isang matandang lalaki. Marahil ay mas matanda ito sa kanya ng ilang taon. Ang lalaki ay may suot na kupas na sombrero at hawak ang isang tungkod na gawa sa yantok. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang simpleng tango ang ibinigay ng matanda. Isang pagkilala na karaniwan sa mga Pilipino. Mabigat ang trapiko ngayon, di ba? Panimula ng matanda. Ang boses nito ay parang kalansing ng barya sa isang lumang lata, paos pero may lambing. Huminga ng malalim si Ricardo. Opo lolo, tulad ng bigat ng nararamdaman ko ngayon. Hindi alam ni Ricardo kung bakit niya nasabi iyon. Marahil dahil ang matanda ay isang estranghero. Minsan, mas madaling buksan ang puso sa taong hindi mo kilala, sa taong hindi ka huhusgahan. Tumingin si Ricardo sa malayo, sa mga gusaling na dadaanan ng jeep. Naalala niya ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki niya sa hirap at ginhawa. Ang anak na itinaguyod niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang karpintero at kargador. May problema ba anak? Tanong ng matanda. Sa kulturang Pilipino, ang tawag na anak mula sa isang nakatatanda ay tanda ng pagmamalasakit. Napayuko si Ricardo. Lolo, ang sarili kong dugo at laman. Ang anak ko. Gusto niya akong paalisin sa sarili kong bahay. Tumigil ang mundo ni Ricardo habang binibigkas ang mga salitang iyon. Ang sakit ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Ang bahay na iyon. Ako ang nagtayo niyon. Bawat pako, bawat tabla, bawat patak ng pawis ko ay naroon. Doon ko sila pinalaki. Doon kami nangarap ng yumaong asawa ko. Huminto si Ricardo. Pinipigilan ang pagpiit ng kanyang boses. Ngayon, sasabihin niya sa akin, kailangan ko nang ibenta ang bahay dahil kailangan niya ng pera. Tumango ang matanda, nakikinig ng mabuti. Magkano ang kapalit ng iyong pag-alis kung itatanong ko? Natawa ng mapait si Ricardo. Isang tawang walang saya. 400,000 piso.
400,000 piso lang, Lolo. Inulit ni Ricardo ang halaga sa kanyang isip. 400,000 para sa kanyang anak, malaking halaga na iyon. Pero para kay Ricardo, iyon ay isang insulto, isang napakalaking insulto. Akala ba niya, ang halaga ng buhay ko ay 400,000 lang? Akala ba niya, ang mga alaala namin ng nanay niya ay mabibili ng ganoong halaga? Tanong ni Ricardo sa hangin. Iyan lang ba ang halaga ng isang ama ngayon? 400,000? Ramdam ni Ricardo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang usapan nila ng kanyang anak kagabi. Hindi ito naging maganda. Ang kanyang anak ay hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Pera ang laging bukang bibig nito. Sabi ng kanyang anak, kailangan daw nilang lumipat sa mas maliit na lugar para makatipid. Pero alam ni Ricardo ang totoo. Gusto lang ng kanyang anak na makuha ang pera para sa sarili nitong luho. Masakit? Bulong ni Ricardo. Napakasakit. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Ricardo. Ang kamay nito ay magaspang, tanda ng maraming taon ng paggawa, ngunit ang hawak nito ay magaan at puno ng pangunawa. Sa panahong ito, panimula ng matanda, maraming nakakalimot sa tunay na kayamanan. Ang bahay ay hindi lang semento at kahoy. Ito ay bahagi ng iyong pagkatao. Ang 400,000 piso ay madaling maubos. Pero ang tahanan, kapag nawala iyan, mawawalan ka ng pundasyon. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Ricardo. Mabilis niya itong pinunasan. Nahihiya siyang makita ng ibang pasahero, ngunit ang bigat ay hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa. Sabi ng anak ko, para daw ito sa ikabubuti ko, na hindi ko na raw kayang mag-alaga ng malaking bahay. Pero ang totoo, Lolo, itinatapon na niya ako. Parang isang lumang gamit na wala ng silbi. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, pagkatapos ng lahat, huminga ng malalim si Ricardo, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ayaw niyang magmukhang mahina, pero ang katotohanan ay pagod na siya. Pagod na siyang lumaban sa sarili niyang pamilya. Noong maliliit pa sila, pagpapatuloy ni Ricardo, kahit tuyo lang ang ulam namin, basta magkakasama kami, masaya na ako. Binigay ko ang lahat, pinag-aral ko siya. Hindi ako bumili ng bagong damit ng maraming taon para lang may pambayad siya sa tuition. At ngayon, ito ang isusukli niya sa akin. Nanatiling tahimik ang matanda, hinahayaan ang bawat salita ni Ricardo na lumutang sa hangin ng diip. Alam ng matanda na hindi payo ang kailangan ni Ricardo sa sandaling ito. Ang kailangan niya ay isang taong makikinig, isang taong makakaintindi sa lalim ng kanyang sugat. Ano ang balak mong gawin sa opisina? Tanong ng matanda pagkaraan ng ilang sandali. Hihingi ako ng tulong, sagot ni Ricardo. Gusto kong malaman kung may karapatan pa ba ako. Gusto kong malaman kung legal ba na palayasin ang isang ama sa sarili niyang pamamahay kapalit ng 400,000 piso. Tumingin si Ricardo sa labas muli. Malapit na siya sa kanyang bababaan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Pero tila nabawasan ito ng kaunti dahil sa pagkukuwento niya. Alam mo, Lolo, sabi ni Ricardo habang inihahanda ang sarili sa pagbaba, hindi pera ang habol ko. Kahit bigyan pa nila ako ng 1,000,000 piso, hindi nito mapapalitan ang sakit ng malamang na ang sarili mong anak ang nagtataboy sa iyo. Tumango ang matanda ng dahan-dahan. Tama ka, anak. Ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa damdamin, lalo na kung galing sa mahal sa buhay. Mahirap itong magmaliw. Huminto ang deep. Oras na para bumaba si Ricardo. Tumingin siya sa matanda at pilit na ngumiti. Salamat po, Lolo. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat ka, Ricardo, tugon ng matanda. Huwag mong hayaang mawala ang iyong dangal para sa pera. Ang dangal ay hindi nabibili ng 400,000 piso. Pagbaba ni Ricardo ng diip, sinalubong siya ng ingay at gulo ng kalsada. Ngunit sa kanyang isip, nag-uulit ang mga salita ng matanda. 400,000 piso. Iyon lang ba ang halaga ng kanyang pag-ibig? Iyon lang ba ang halaga ng kanyang buhay? Naglakad siya patungo sa gusali ng may mas matatag na hakbang. Hindi siya papayag na basta-basta na lang siyang itatabi. Ang bahay na iyon ay hindi lang pag-aari. Iyon ay ang kanyang kasaysayan. Iyon ay ang kanyang buhay. At sa araw na ito, sisimulan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan, hindi lang para sa bahay, kundi para sa kanyang pagkatao. Dama ni Ricardo ang bawat hakbang niya sa semento.
Bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing, lalaban ako, hindi ako susuko, hindi sa halagang 400,000 piso. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa pagpasok ni Ricardo sa opisina, bitbit ang bigat ng nakaraan at ang pag-asa para sa isang patas na bukas. Ang pakikipag-usap sa estranghero ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahang matatagpuan sa gitna ng usok at ingay ng lungsod. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang gusali sa gitna ng Makati. Pagbaba pa lang ni Ricardo, tila sinampal na siya ng init ng semento at ng ingay ng mga sasakyang nagmamadali. Ngunit sa harap niya, nakatayo ang isang gusali na gawa sa purong salamin at asero. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang opisina ng Solidum and Associates, isang lugar na sa paningin ni Ricardo ay para lamang sa mga taong mayayaman, makapangyarihan at walang iniisip kundi pera. Huminga ng malalim si Ricardo. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang lumang polo. Ang polong ito ay puti, pero sa tagal ng panahon, naging medyo madilaw na ang kulay nito sa may bandang leeg. Ito ang pinakamagandang damit na mayroon siya. Pinlansa niya ito ng maigi kagabi, umaasang kahit papaano ay magmukha siyang kagalang-galang, pero habang nakatayo siya sa harap ng malaking pintuang salamin, bigla siyang nakaramdam ng liit. Napakaliit niya. Tumingin siya sa kanyang sapatos. Luma na ito, marami ng gasgas. Kahit anong punas niya ng basahan kaninang umaga, hindi na nito makuha ang kinang natulad ng sa mga taong labas-masok sa gusali. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng buga ng napakalamig na aircon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila gumagawa ng malakas na tunog. Pakiramdam niya, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang mga guwardyang naka-uniforme ng maayos. Ang mga sekretaryang nakatakong at amoy mamahaling pabango. Ang mga lalaking naka-Amerikana na tila laging may mahalagang tinatawagan sa kanilang mga telepono. Lahat sila ay tila nagtatanong sa kanilang mga mata. Ano ang ginagawa ng matandang ito rito? Lumapit si Ricardo sa front desk. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Magandang umaga po, sabi niya sa babaeng nasa likod ng counter. Sinubukan niyang gawing matatag ang kanyang boses. Nandito po ba si Paulo? Ang anak ko? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito naging bastos. Pero ang lamig ng pakikitungo nito ay mas masakit pa sa direktang pang-iinsulto. Sabi ng babae, kailangan daw niyang maghintay sa gilid. Doon daw sa mga upuang sofa na gawa sa itim na balat. Habang naglalakad si Ricardo patungo sa upuan, isang tinig ang tumawag sa kanyang pansin. Isang tinig na puno ng kayabangan. Oh, Mang Ricardo? Kayo ba iyan? Lumingon si Ricardo. Nakita niya ang isang lalaking nasa edad 30. Ito si Enzo, kasamahan ni Paolo sa trabaho. Kilala ni Ricardo si Enzo dahil minsan na itong pumunta sa kanilang bahay para sa isang inuman. Noong panahong iyon, mabait naman si Enzo, pero ngayon, sa loob ng marangyang lobby na ito, tila nag-iba na ang kanyang anyo. Nakasuot si Enzo ng isang mamahaling polo na asul. Maayos ang kanyang buhok na may gel. Ang kanyang relos ay kumikinang marahil ay mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng 400,000 piso na gustong ibigay sa kanya ng kanyang anak. Lumapit si Enzo kay Ricardo pero hindi siya lumapit ng husto. Tila ayaw niyang madikit ang kanyang mamahaling damit sa luma at medyo amoy araw na polo ni Ricardo. Anong ginagawa niyo rito, Mang Ricardo? Tanong ni Enzo. May kasamang ngisi ang kanyang tanong. Isang ngisi na tila nanunuya. Naligaw yata kayo? O baka naman hindi niyo na natiis at gusto niyo nang kunin ang tseke? Hindi agad nakasagot si Ricardo. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang sinabi ni Paulo sa kanya na ang halaga ng kanyang pag-alis sa bahay ay 400,000. At heto si Enzo, ang kaibigan ng kanyang anak, na tila alam na alam ang bawat detalye ng kanilang usapan. Sabi ni Enzo, dapat daw ay magpasalamat na si Ricardo. Sa panahon daw ngayon, mahirap nang makahanap ng ganoong kalaking pera nang wala kang ginagawa. Sinabi pa niya na ang gusaling ito, ang Makati, ay para sa mga taong progresibo, para sa mga taong marunong mag-isip sa kinabukasan. At ang isang matandang tulad ni Ricardo, ayon kay Enzo, ay dapat na lang magpahinga sa isang maliit na kwarto sa probinsya. Masakit, napakasakit pakinggan.
Bawat salita ni Enzo ay parang karayom na tumutusok sa dangal ni Ricardo bilang ama. Naisip ni Ricardo, ganito rin kaya ang tingin sa kanya ni Paulo? Na siya ay isang pabigat na lang? Na siya ay isang lumang kagamitan na kailangan ng itapon para magkaroon ng espasyo ang mga bago at makintab na gamit? Naghihintay lang ako sa anak ko, mahinang sagot ni Ricardo. Hindi niya gustong makipag-away. Hindi niya ugali ang makipagtalo, lalo na sa isang taong mas bata sa kanya. Tumawa si Enzo. Isang tawang maikli at matalim. Busi si Paulo Mang Ricardo, maraming kliyente. Alam niyo naman dito, sa Makati, oras ay katumbas ng pera. At ang oras niya ngayon ay napakamahal. Pagkatapos noon, tumalikod na si Enzo nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Nakita ni Ricardo kung paano bumulong si Enzo sa isa pang kasamahan nila habang nakatingin sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay nagtawanan sila. Napayuko si Ricardo. Tumingin muli siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagbuhat kay Paulo noong sanggol pa ito. Ang mga kamay na ito ang humawak sa martilyo at lagari para magkaroon sila ng matitirhan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay tila wala ng silbi sa mundong ito ng mga de-aircon na opisina at makintab na marmol. Umihip ang malamig na hangin mula sa aircon ng lobby, pero pakiramdam ni Ricardo ay nagbabaga ang kanyang mga pisngi sa hiya. Hiya, hindi dahil sa siya ay mahirap, kundi dahil sa kung paano siya tingnan ng mundong kinabibilangan ng kanyang anak. 400,000 piso. Paulit-ulit na bumabalik ang halagang iyon sa kanyang isipan. Para kay Enzo, para kay Paulo, at para sa mga tao rito sa Makati, marahil ay maliit na halaga lang iyon. Isang transaksyon lang, isang pirasong papel. Pero para kay Ricardo, ang halagang iyon ay ang kabuuan ng kanyang buhay na tinatapon sa basurahan. Hihintayin kita, Paulo, bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Kahit gaano pa ako kaliit sa paningin nila, ama mo pa rin ako. Naupo si Ricardo sa dulo ng sofa. Pinilit niyang magmukhang matatag. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang marangyang labi ng Makati ay tila lalong sumisikip, dahan-dahang kinakain ang natitira niyang lakas ng loob. Ang lamig ng paligid ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto, isang paalala na siya ay isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Nagpatuloy ang paglakad ng oras. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pagmamadali. At doon sa sulok, isang matandang ama ang tahimik na naghihintay, bitbit ang kanyang dangal sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman maiintindihan. Matagal nang nakaupo si Ricardo sa sulok ng marangyang labi. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Hawak niya ng mahigpit ang isang plastik na supot. Sa loob nito ay may isang maliit na lalagyan, mainit-init pa, at naglalaman ng kanyang espesyal na adobo. Iyon ang paboritong ulam ni Paulo simula noong bata pa ito. Maraming bawang, sapat ang asim ng suka, at may kaunting tamis. Iyon ang paraan ni Ricardo para suyuin ang kanyang anak. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ay pag-ibig. Kung hindi man sila magkaunawaan sa salita, marahil sa lasa ng luto ng isang ama, maaalala ni Paulo ang kanilang pinagsamahan. Biglang tumunog ang elevator, isang malakas na ting. Bumukas ang mga pintuang bakal. Lumabas ang isang grupo ng mga taong naka-Amerikana at formal na kasuotan. Sa gitna nila, nakita ni Ricardo si Paulo, ang kanyang anak, ang kanyang panganay, ang kanyang kaisa-isang pag-asa. Tumayo si Ricardo. Bahagyang sumakit ang kanyang tuhod pero hindi niya ito inalintana. Pilit niyang iniunat ang kanyang luma at gusot na polo. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pananabik at kaba. Paulo, anak, tawag ni Ricardo. Hindi gaanong malakas pero sapat na para marinig sa tahimik na lobby. Huminto si Paulo. Huminto rin ang kanyang mga kasamahan, kabilang na si Enzo na kanina pa nakangisi. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Hindi ito ang mukha ng isang anak na natutuwa sa pagdating ng ama. Ang mukha ni Paulo ay napuno ng gulat, pagkatapos ay mabilis na napalitan ng labis na hiya. Namula ang mga pisngi ni Paulo. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo kay Ricardo. Hindi para yakapin ang ama, kundi para itulak ito palayo sa paningin ng mga tao. Tay, ano bang ginagawa niyo rito? Bulong ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sabi ko naman sa inyo,
huwag na huwag kayong pupunta sa opisina ko nang hindi tumatawag. Anak, may dala akong pagkain para sa iyo, sabi ni Ricardo. Inangat niya ang supot ng adobo. Nagluto ako ng paborito mo. Akala ko, baka hindi ka pa kumakain ng pananghalian. Tiningnan ni Paulo ang supot. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Nakikita niya ang mga empleyadong nagbubulungan. Nakikita niya ang mga guwardiyang nakamasid. At higit sa lahat, nakikita niya ang mga kasamahan niya na tila pinagtatawanan ang kanyang ama. Isang matandang lalaki, suot ang lumang sapatos, bitbit ang isang plastik na supot na may mantika-mantika pa sa gilid. Ito? Tanong ni Paulo, sabay turo sa pagkain. Tay, nakakahiya. Tingnan niyo nga ang paligid niyo, Makati ito. Hindi ito ang palengke sa probinsya, pero masarap ito, anak. Mainit pa, ang tanging nasabi ni Ricardo. Sa isang iglap, kinuha ni Paulo ang supot mula sa kamay ng ama. Akala ni Ricardo ay tatanggapin na ito ni Paulo, pero nagkamali siya. Walang pag-aalinlangang itinapon ni Paulo ang supot sa isang malaking basurahan sa tabi ng elevator. Kalabog. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan sa loob ng basurahan. Pero para kay Ricardo, ang tunog na iyon ay ang tunog ng kanyang pusong nawawasak. Basura? Sabi ni Paulo. Basura. Iyon ang tawag niya sa pagkaing pinaghirapan ni Ricardo. Iyon ang tawag niya sa pagmamahal na ibinigay ng kanyang ama. Basura lang iyan, tay, pag-uulit ni Paulo. Hindi ko kailangan yan dito, nakakahiya kayo. Ano na lang ang sasabihin ng mga boss ko, na ang tatay ko ay isang matandang hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili, hindi makapagsalita si Ricardo. Gusto niyang umiyak, pero tila natuyo ang kanyang mga mata sa sobrang sakit. Naalala niya noong bata pa si Paulo. Noong wala silang pera, ang isang platitong adobo ay pinaghahati-hatian nila ng may ngiti. Noong panahong iyon, ang adobo ay biyaya. Ngayon, sa paningin ni Paulo, ito ay basura na lamang. Umuwi na kayo, tay, sabi ni Paulo nang hindi tumitingin sa mga mata ni Ricardo at tungkol sa bahay. Asahan ko ang pirma niyo bukas. Kunin niyo na ang 400,000. Iyon na ang pinakamalaking halaga na makukuha niyo sa buhay niyo. Huwag niyo nang palakihin ang gulo. Tinalikuran ni Paulo ang kanyang ama. Naglakad siya pabalik sa kanyang mga kasamahan. Nakita ni Ricardo kung paano tumawa si Enzo habang tinatapik ang balikat ni Paulo. Tila ba may nakakatawang nangyari? Tila ba ang pagpapahiya sa sariling ama ay isang tagumpay sa mundong iyon? Naiwang nakatayo si Ricardo sa gitna ng lobby, mag-isa. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila naging mga anino na lamang. Ang marangyang lobby ay biglang naging napakalamig. Ang amoy ng mamahaling pabango ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang ilong. 400,000 piso, basura. Paulit-ulit na naririnig ni Ricardo ang mga salitang iyon sa loob ng kanyang ulo. Basura ang tawag ni Paulo sa kanyang pagbisita. Basura ang tawag ni Paulo sa kanyang pag-aaruga. Marahil, sa isip ni Paulo, basura na rin ang tingin niya sa kanyang ama. Isang lumang gamit na kailangang itapon sa basurahan para hindi makasira sa kanyang magandang imahe. Huminga ng malalim si Ricardo. Dinama niya ang bigat ng kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang hirap, tiniis niya ang pagod, pero ang kahihiyang ibinigay ng sarili niyang anak sa harap ng maraming tao, iyon ang hindi niya inaasahan. Napakasakit. Napakasakit malaman na ang taong itinaguyod mo ay siya ring taong dudurog sa iyong pagkatao. Dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo sa pintuan. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay tila paghakbang palayo sa anak na hindi na niya kilala. Sa labas, ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Ang ingay ng Makati ay tila nanunuya. Pero sa loob ni Ricardo, may nabuong isang bagong desisyon. Hindi siya basura. Ang kanyang buhay ay hindi basura. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi basura. At ang 400,000 piso na iyon. Ang halagang iyon ay hindi kailanman magiging sapat para palitan ang dangal na tinapakan ng kanyang sariling dugo at laman. Nagpatuloy sa paglalakad si Ricardo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya ang isang bagay. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang bahay. Ito ay tungkol sa kanyang pagiging ama. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang sarili mula sa basurahan kung saan siya itinapon ng kanyang sariling anak. Lumipas ang mga sasakyan.
Nagpatuloy ang buhay sa Makati. Pero para kay Ricardo, ang mundong ito ay hindi na muling magiging pareho. Ang sugat na iniwan ni Paulo ay malalim at marahil hindi na ito kailanman maghihilom. Basura. Ang salitang iyon ay mananatili sa kanyang alaala bilang paalala ng araw na ang kanyang anak ay naging isang estranghero. Isang estrangherong may suot na mamahaling Amerikana, ngunit may pusong kasing lamig ng asero. Pag-uwi sa bahay, hindi nakapagsalita si Ricardo. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila bumubulong sa kanya. Ang mga dingding na siya mismo ang nagpintura, ang kisame na inayos niya noong huling malakas na bagyo. Bawat bahagi ng bahay na ito ay may kuwento. Bawat lamat sa sahig ay may alaala. Ngunit ang katahimikan ay agad na bumasag nang pumasok si Paulo. Hindi na siya ang anak na malambing. Hindi na siya ang bata na humihingi ng baon bago pumasok sa eskwela. Ang kaharap ni Ricardo ngayon ay isang lalaking matigas ang loob. Isang lalaking tila kinalimutan na kung saan siya nanggaling. Inilapag ni Paulo ang isang folder sa ibabaw ng lumang mesa. Ang tunog ng folder sa kahoy ay tila isang malakas na putok ng baril sa pandinig ni Ricardo. "Pirmanan niyo na ito, Tay," sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. "Tapusin na natin ang usapang ito." Tiningnan ni Ricardo ang mga papel. Ang pamagat ay malinaw. Paglilipat ng pagmamay-ari. Isang pirasong papel na mag-aalis sa kanya ng karapatan sa lupang tinayuan niya ng pangarap. "Paolo, anak," mahinang simula ni Ricardo. "Ito na lang ang natitira sa akin. Dito tayo nagsimula. Dito ka lumaki." Ngunit hindi nakinig si Paulo. Sabi niya, wala na raw silbi ang sentimentalismo sa panahon ngayon. Sabi niya, ang 400,000 piso na ibinibigay niya ay higit pa sa sapat para sa isang matandang tulad ni Ricardo. Isang halaga na sa tingin ni Paulo ay napakalaki na, pero para kay Ricardo, ito ay barya lamang kumpara sa halaga ng kanyang dignidad. 400,000 piso. Inulit ni Ricardo ang halaga sa kanyang isip. 400,000 kapalit ng lahat. 25 taon, bulong ni Ricardo. 25 taon akong nagpakuba sa trabaho para sa bahay na ito, para sa pag-aaral mo. Naalala ni Ricardo ang bawat araw na gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Ang mga kamay niya. Ang mga kamay na ito ay naging magaspang at puno ng kalyo. Ilang toneladang semento ang binuhat niya. Ilang libong pako ang kanyang ibinaon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ginawa niya ang lahat ng iyon para kay Paulo. Para hindi maranasan ni Paulo ang hirap na dinanas niya. Para magkaroon sila ng bubong na hindi tumutulo kapag umuulan. Ngunit ang sagot ni Paulo ay tila isang malakas na sampal. Sabi ni Paulo, obligasyon naman daw iyon ni Ricardo bilang ama. Sinabi niya na hindi niya kailangang tumanaw ng utang na loob dahil tungkulin naman daw ng magulang na pag-aralin ang anak. Sinabi pa niya na kung nahirapan man si Ricardo, iyon ay dahil sa sarili nitong desisyon at hindi dahil kay Paulo. Ang sakit. Napakasakit pakinggan ang mga salitang iyon mula sa sarili mong dugo at laman. Obligasyon lang ba ang tawag mo doon? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hindi pagkain ng tanghalian para lang may maipadala ako sa tuition mo. Obligasyon lang ba iyon? Ang pagpasok sa trabaho kahit may sakit at lagnat dahil kailangan nating bayaran ang hulog sa bahay. Obligasyon lang ba iyon? Tumingin si Paulo sa kanyang mamahaling relos. Tila naiinip siya. Tila ang bawat salita ng kanyang ama ay isang ingay na kailangan lang niyang tiisin. Sabi ni Paulo, masyado raw madrama si Ricardo. Sinabi niya na ang lumang bahay na ito ay pabigat na lang, na ang mga gamit sa loob ay luma na at amoy alikabok. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa ang kanyang ama dahil binibigyan pa siya ng pera. Marami raw diyang anak na basta na lang itinatapon ang kanilang mga magulang sa lansangan nang walang kahit na anong ibinibigay. Nagpapasalamat ka pa ba na hindi mo ako itinatapon sa kalsada? Tanong ni Ricardo. Hindi siya makapaniwala. Huminga ng malalim si Paulo. Kinuha niya ang bolpen at idiniin ito sa tapat ni Ricardo. Pirmanan niyo na, Tay. Bukas na bukas din. Kailangang malinis na ang bahay na ito. May bibili na rito. At ang pera, ilalagay ko na lang sa account nyo. Huwag nyo nang patagalin pa. Pagod na ako. Ayaw ko nang makita kayong naghihirap dito. Pero alam ni Ricardo ang totoo. Hindi ang hirap ni Ricardo ang inaalala ni Paulo. Ang inaalala ni Paulo ay ang sarili niyang ambisyon.
ang sarili niyang pangangailangan sa pera. Gagamitin ni Paulo ang pera mula sa pagbebenta ng bahay para sa isang bagong negosyo o marahil para sa isang bagong luho sa Makati. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, parang hindi na niya ito kilala. Ang batang tinuruan niyang maglakad, ang batang binuhat niya sa kanyang mga balikat, ang batang iyon ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na may malamig na puso, walang utang na loob. Iyon ang katotohanang pilit na tinatanggap ni Ricardo. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ingatan. Ang pagkilala sa sakripisyo ng magulang ay hindi dapat itinuturing na obligasyon lamang. Ito ay pagpapakita ng pagkatao. Ngunit para kay Paulo, ang lahat ay negosyo, ang lahat ay may presyo, at ang presyo ng kanyang ama ay 400,000 piso. Hindi ko ito pipirmahan ngayon, matatag na sabi ni Ricardo. Nagbago ang anyo ni Paulo. Ang kanyang mukha ay naging madilim sa galit. Sinabi niya na kung hindi pipirma si Ricardo, mawawalan siya ng karapatan sa kahit na anong tulong mula sa kanyang anak. Sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon. Isang ultimatum, pirma, o kalimutan na mayroon siyang anak. Tumalikod si Paulo at lumabas ng bahay. Ang malakas na pagsasara ng pinto ay nagpadala ng panginginig sa buong gusali. Naiwang mag-isa si Ricardo sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang bolpen na iniwan sa ibabaw ng mesa. Ang tinta nito ay tila dugo sa kanyang paningin. 400,000 piso kapalit ng kanyang tahanan. 400,000 piso kapalit ng kanyang mga alaala. 400,000 piso kapalit ng kanyang anak. Napaupo si Ricardo sa kanyang lumang upuan. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Hindi ang pagod mula sa trabaho, kundi pagod na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dito ba nagtatapos ang lahat? Tanong niya sa sarili. Ang 25 taon ng aking buhay. Basura na lang ba talaga? Naramdaman ni Ricardo ang lamig ng gabi. Ang bahay na dati ay puno ng init at tawa, ngayon ay tila isang libingan. Isang libingan ng mga pangarap na binuo niya para sa isang anak na hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na nanatili sa puso ni Ricardo, ang kanyang dangal. Maaaring wala siyang pera, maaaring luma ang kanyang damit, at maaaring itapon siya ng kanyang anak. Pero hindi niya hahayaang ang halaga ng kanyang buhay ay itakda lamang ng isang pirasong papel, 25 taon. Hindi iyon obligasyon, iyon ay pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay hindi kailanman mabibili ng 400,000 piso. Pinatay ni Ricardo ang ilaw sa sala. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas. Nag-iisip, naghahanda para sa kung anuman ang darating bukas. Alam niya, ang laban na ito ay magiging mahirap, ngunit para sa kanyang sarili at para sa lahat ng mga magulang na minaliit ang sakripisyo. Hindi siya susuko ng ganoon na lang. Ang ingay sa loob ng opisina ng Solidum and Associates ay tila tumigil sa isang iglap. Ngunit bago ang katahimikang iyon, ang paligid ay puno ng tensyon. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng lobby, katabi ang matandang lalaking nakilala niya sa jeep, ang matandang may hawak na tungkod na yantok at may kupas na sombrero. Sa harap nila, si Paulo ay hindi na makapagpigil. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Para kay Paulo, ang presensya ng kanyang ama at ng matandang kasama nito ay isang malaking batik sa kanyang malinis na imahe sa kumpanya. Ano ba? Hindi ba kayo nakakaintindi? Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng lobby. Sabi ko, lumabas na kayo. Hindi ito charity ward. Hindi ito tambayan ng mga kung sino-sino lang. Tumingin si Paulo sa matandang lalaki, isang tingin na puno ng pandidiri. At ikaw, matanda, sabi ni Paulo, habang itinuturo ang kasama ni Ricardo. Huwag mong gamitin ang pagiging ulyanin mo para pumasok dito. Guard, bakit hinayaan niyo silang tumayo rito? Mukha ba itong palengke? Ramdam ni Ricardo ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang lalaki. Napakawalang galang ni Paulo. Nawala na ang lahat ng itinuro ni Ricardo tungkol sa paggalang sa nakatatanda, ang kulturang Pilipino na kinalakihan nila. Ang pagmamano, ang paggamit ng po at opo, lahat ay itinapon ni Paulo sa basurahan. Ngunit ang matandang lalaki ay nanatiling kalmado.
Hindi siya natinag sa sigaw ni Paulo. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang kanyang tungkod. Tumingin lang siya kay Paulo ng may malalim na pangunawa na tila ba nakikita niya ang bawat dumi sa kaluluwa ng binata. Anak, mahinang tawag ni Ricardo kay Paulo. Huwag kang ganyan. Isang marangal na tao ang kasama ko. Marangal? Tumawa ng malakas si Paulo. Tay, tingnan niyo nga ang suot niya. Kupas ang damit, maalikabok ang sapatos. Saan ang dangal doon? Dito sa Makati. Ang dangal ay nasusukat sa ayos at sa laman ng bulsa. Sa gitna ng sigawang ito, bumukas ang malaking pintuang kahoy sa dulo ng pasilyo. Ang pintuan ng opisina ng managing partner. Lumabas ang isang lalaking nasa edad 50, si Attorney Solidum. Siya ang pinuno ng kumpanya. Siya ang kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. Bakas sa kanyang mukha ang pagmamadali at kaba. Nang makita ni Paulo si Attorney Solidum, agad siyang tumuwid ng tayo. Pilit niyang inayos ang kanyang mukha at ngumiti ng pilit. Sir, Attorney Solidum, bati ni Paulo. Pasensya na po sa ingay. Paalisin ko na po itong mga istorbo. Itong matandang ito at ang tatay ko, ayaw po kasing makinig. Ngunit parang hindi narinig ni Attorney Solidum ang mga salita ni Paulo. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa matandang lalaking may tungkod na yantok. Naglakad ng mabilis si Attorney Solidum patungo sa matanda. At sa harap ng lahat ng empleyado, sa harap ng mga guwardiya, at sa harap ng nanlalaking mga mata ni Paulo, yumukod si Attorney Solidum. Isang malalim na pagyukod, Justice Severino. Ang boses ni Attorney Solidum ay puno ng paggalang at takot. Justice, bakit hindi niyo po sinabing darating kayo? Sana ay nasalubong namin kayo sa baba. Nabigla ang lahat. Ang katahimikan sa lobby ay naging bingi. Justice, hustisya. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Ang matandang nakasama niya sa jeep, ang matandang inalok niya ng upuan, ang matandang kinausap niya tungkol sa sakit ng kanyang puso, ay hindi pala isang ordinaryong estranghero. Siya si Justice Hilario Severino. Ang pinakamakapangyarihang tao sa likod ng kumpanyang ito. Isang retiradong mahistrado na kilala sa buong bansa dahil sa kanyang integridad at kapangyarihan. Siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling ito. Siya ang mentor ni Attorney Solidum, Justice Severino. Inulit-ulit ni Ricardo ang pangalan sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala. Ang taong itinuring ni Paulo na basura, ang taong minaliit dahil sa luma nitong kasuotan, ay ang taong may hawak ng tadhana ni Paulo. Dahan-dahang itinaas ni Justice Severino ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kilos ay mabagal pero puno ng autoridad. Tumingin siya kay Attorney Solidum. Pagkatapos ay muling ibinaling ang paningin kay Paulo. Solidum, panimula ng Justice. Ang kanyang boses ay hindi na paos. Ito ay malakas at matatag. Ito ba ang uri ng mga tao na kinukuha mo sa iyong kumpanya? Mga taong walang galang sa matatanda? Mga taong nakakalimot sa kanilang pinanggalingan dahil lang sa suot na Amerikana? Nanginig si Attorney Solidum. Justice, pasensya na po. Si Paulo ay isa sa aming mga junior associates. Associate? Putol ni Justice Severino. Ang isang associate ay dapat marunong makinig. Ang isang abogado ay dapat marunong magtanggol sa mahihina, hindi ang maging sanhi ng kanilang pagluha. Tumingin ang Justice kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot. Ang lalaking ito, si Ricardo, ay nagpakita sa akin ng kabutihan sa loob ng isang maduming jeep. Binigyan niya ako ng upuan. Binigyan niya ako ng respeto nang hindi niya alam kung sino ako. Samantalang ang sarili niyang anak, ang sarili niyang dugo, ay itinatapon siya na parang basura. Basura. Narinig ni Ricardo ang salitang iyon muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito patungkol sa kanya. Ito ay isang hatol na patingin si Ricardo kay Paulo. Ang kanyang anak ay parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kayabangang ipinapakita nito kanina ay naglaho ng parang bula. Ang mga kamay ni Paulo ay nanginginig ng malakas. Marahil ay napagtanto na niya ang kanyang malaking pagkakamali. 400,000 piso, sabi ni Justice Severino habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Paulo. Iyan ba ang halaga ng bahay ng iyong ama?
Iyan ba ang halaga ng 25 taon ng kanyang paghihirap? Hindi makasagot si Paulo. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ang bawat tao sa lobby ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Ang mga kasamahan niya na dati ay tumatawa kasama niya, ngayon ay nakalayo na ang tingin. Solidum, tawag muli ng Justice. Gusto kong repasuhin ang lahat ng ginagawa ng lalaking ito sa kumpanyang ito. Ang isang taong walang utang na loob sa magulang ay hindi mapagkakatiwalaan sa anumang kontrata. Iyon ay isang hatol na mas masakit pa sa anumang sampal. Para kay Paulo, iyon ang katapusan ng kanyang mga pangarap sa Makati. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang posisyon, ang kanyang kayabangan, lahat ay gumuho sa isang sandali dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Hinawakan ni Justice Severino ang balikat ni Ricardo. Halika, Ricardo. Huwag tayong manatili sa lugar na hindi marunong magpahalaga sa iyo. May mas mahalagang usapan tayong dapat tapusin. Naglakad ang Justice patungo sa elevator at kasama niya si Ricardo. Naiwan si Paulo na nakatayo pa rin sa gitna ng lobby. Mag-isa, ang kanyang anak ay nakayuko na ngayon, habang ang mga papel ng paglilipat ng bahay ay nalaglag sa sahig at nagkalat. Sa loob ng elevator, tumingin si Ricardo sa kanyang reflection sa salamin. Hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya, ang isang estranghero na naging kaibigan ay nagbigay sa kanya ng sandata na hindi mabibili ng pera, kapangyarihan, dangal, katotohanan. Ang 400,000 piso ni Paulo ay wala ng silbi ngayon. Dahil sa araw na ito, natutunan ni Ricardo na ang hustisya ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang matandang lalaki sa loob ng isang ordinaryong jeep na nagpapaalala sa mundo na ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang kawalan ng utang na loob ay laging may kabayaran. Huminga ng malalim si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niya, hindi na siya ang matandang laging nakayuko. Siya ay si Ricardo, ang ama na marunong lumaban para sa kanyang dangal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Solidum ay tila mabigat na kumot na bumabalot sa aming lahat. Nakaupo ako sa isang malambot na upuan, sa tapat ni Justice Hilario Severino. Sa tabi ko, nakatayo ang aking anak na si Paulo. Ngunit ang Paulo na nakikita ko ngayon ay hindi na ang mapagmataas na lalaking sumisigaw sa lobby kanina, nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakapamulsibi ng may kayabangan, ngayon ay nanginginig sa kanyang gilid. Tumingin si Justice Severino kay Attorney Solidum. Ang tingin ng Justice ay matalas, matalim. Tila binabasa niya ang bawat itinatagong dumi sa loob ng silid na ito. Solidum, panimula ng Justice. Ang kanyang boses ay mahinahon, pero may autoridad na hindi mo matatanggihan. Ang batas ay binuo upang protektahan ang dangal ng bawat tao. Hindi lamang ito tungkol sa mga kontrata. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa integridad. Integridad. Inulit-ulit ko ang salitang iyon sa aking isip. Integridad. Isang salita na tila kinalimutan na ni Paulo sa paghahabol niya sa karangyaan ng Makati. Nakita ko kung paano tratuhin ng lalaking ito ang kanyang sariling ama, pagpapatuloy ng Justice habang itinuturo si Paulo. Nakita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata dahil lamang sa luma ang suot ni Ricardo. Nakita ko kung paano niya itinapon ang pagkaing inihanda ng kanyang ama at tinawag itong basura. Huminto ang Justice. Huminga siya ng malalim at ramdam ko ang bigat ng kanyang galit. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay galit na humahatol. Ang isang abogado na walang respeto sa kanyang magulang ay isang abogadong walang kaluluwa, sabi ni Justice Severino. Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang tao na itatanggol ang katarungan kung sa loob ng kanyang sariling tahanan siya ang unang lumalabag sa batas ng pag-ibig at respeto? Tumingin si Attorney Solidum kay Paulo, bakas sa mukha ng boss ang takot. Alam niya na ang dangal ng kanyang kumpanya ay nakataya. Paulo. Tawag ni Attorney Solidum. Wala nang puwang sa Solidum and Associates para sa mga taong tulad mo. Ang integridad ay hindi natututunan sa paaralan. Dapat ay dala mo na iyan mula sa iyong pagkabata. Ngayong araw na ito, tinatapos ko na ang iyong serbisyo sa kumpanyang ito. Tinanggal siya sa trabaho.
Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang posisyon na ipinagmamalaki ni Paulo, ang malaking sweldo na dahilan ng kanyang pagiging hambog. Ang mundong binuo niya sa Makati na tila ba mas mataas siya sa lahat. Lahat ay gumuho dahil sa isang pagkakamali, ang hindi pagkilala sa kanyang ama. Pero, Sir, sinubukan ni Paulo na magsalita. Ang boses niya ay basag. Paos, kailangan ko po ang trabahong ito, ang mga bayarin ko, ang kotse ko. Ang kotse mo? Putol ng justice. Ang iniisip mo pa rin ay ang iyong mga kagamitan? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan, Paolo? Tumayo si Justice Severino at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay mainit, matatag. Isang kamay na nagbibigay ng lakas sa isang amang tulad ko na halos mawalan na ng pag-asa. Tingnan mo ang iyong ama, sabi ng Justice kay Paolo. Tingnan mong mabuti si Ricardo. Ang polong suot niya ay luma, oo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tama. Pero ang polong iyan ang nagbigay sa iyo ng magarang suit na suot mo ngayon. Ang mga magaspang na kamay na iyan ang nagtulak sa iyo para makatapos ng pag-aaral. Tumingin ako kay Paolo. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihing, anak, ayos lang, pero nanatili akong tahimik. Kailangan niyang maramdaman ang sakit ng kanyang mga ginawa. Kailangan niyang matutunan na ang buhay ay hindi nasusukat sa kinang ng sapatos o sa taas ng gusali. Ang karakter ng isang tao, pagpapatuloy ng justice, habang nakatingin sa lahat ng tao sa loob ng opisina, ay hindi nasusukat sa tela ng kanyang polo, hindi ito nasusukat sa tatak ng kanyang relos. Ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kung paano niya ituring ang mga taong wala nang maibibigay sa kanya. Tumingin sa akin ang justice at ngumiti. Isang ngiting puno ng paggalang. Ricardo, ikaw ay isang marangal na tao. Mas marangal ka kaysa sa kahit sinong nakasuot ng Amerikana sa gusaling ito. Dahil ikaw ay marunong magmahal. Ikaw ay marunong magsakripisyo. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Sa loob ng maraming taon, naramdaman kong wala akong silbi. Naramdaman kong pabigat lang ako. Pero sa araw na ito, sa harap ng mga makapangyarihang tao sa Makati, nahanap ko ang aking halaga. Hindi ako basura. Hindi basura ang buhay ko. Hindi basura ang pagmamahal ko. Tumingin si Justice Severino kay Attorney Solidum. Gusto kong siguraduhin na ang lahat ng papeles tungkol sa bahay ni Ricardo ay maayos. Walang paglilipat na mangyayari. Ang bahay na iyon ay mananatili sa kanya. At ang 400,000 piso na ipinambubusal niyo sa kanya, itabi niyo na iyan. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bahay ko, ang aking munting tahanan, mananatili ito sa akin. Ang mga alaala namin ng aking yumaong asawa ay ligtas na, walang sinumang makakabili nito. Paolo, sabi ng justice sa huling pagkakataon, umuwi ka, mag-isip ka, hindi mo kailangan ng bagong trabaho ngayon. Ang kailangan mo ay mahanap muli ang iyong puso. At sana, sa iyong pag-uwi, matutunan mong humingi ng tawad sa taong nagbigay sa iyo ng lahat. Lumabas kami ng opisina. Iniwan namin si Paulo na nakaupo sa sahig, umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Bilang ama, masakit makita ang anak na nagdurusa, pero alam ko, ito ang tanging paraan para magbago siya. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa. Minsan, ito ay tungkol sa pagtuturo ng tamang landas. Habang naglalakad kami ni Justice Severino palabas ng malaking gusali, naramdaman ko ang hangin ng hapon, sariwa, malamig. Salamat po, Justice, bulong ko. Wala iyon, Ricardo, sagot niya. Tayo namang mga matatanda ang dapat magtulungan, di ba? Tayo ang nakakaalam ng tunay na halaga ng buhay. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Hindi na ako sumakay sa jeep. Pero sa loob ng aking puso, bit-bit ko pa rin ang simpleng pangarap ng isang ama. Ang pangarap na balang araw, ang aking anak ay lilingon muli, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa pagmamahal na kailanman ay hindi maglalaho. Ang hatol ng katarungan ay malinaw. Ang dangal ay hindi nabibili. Ang pag-ibig ay hindi itinatapon. At ang isang ama, kahit gaano pa katanda, ay laging may puwang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagpatuloy ang takbo ng sasakyan, palayo sa Makati. Patungo sa aking tahanan, patungo sa isang bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa at dignidad.
sapagkat ngayong araw napatunayan ko na ang katotohanan ay laging mananaig basta't mayroon kang lakas ng loob na tumayo para sa iyong sarili. Nakaupo ako ngayon sa aking paboritong upuan sa beranda. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng mga ibon at ang marahang paggalaw ng mga dahon ng puno ng mangga na ako mismo ang nagtanim. Sa aking kandungan, naroon ang isang asul na folder. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob nito, naroon ang titulo ng aking bahay. Ang aking bahay. Ang aking tahanan. Hawak ko na ito muli. At sa pagkakataong ito, wala akong binayarang kahit isang sentimo. Nabawi ko ito ng libre. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa katotohanan. Tiningnan ko ang bawat letra sa dokumento. Ang pangalan ko ay nakasulat ng malinaw, Ricardo. Ito ang patunay ng 25 taon ng aking pagtulunang pawis. Ito ang patunay na ang bawat pako na ibinaon ko ay may halaga. Naalala ko ang sinabi ni Paulo noon, 400,000 piso. Sabi niya, iyon na raw ang pinakamalaking halaga na makukuha ko sa buhay ko. 400,000 kapalit ng aking dangal. Ngunit ngayon, napatunayan ko na ang aking tahanan ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang mga alaala namin ng yumaong asawa ko, ang mga unang hakbang ni Paulo sa sahig na ito, hindi iyon mapapalitan ng pera. Kailanman, hindi mapapalitan. Nagkaroon ako ng isang tunay na kaibigan sa hindi inaasahang pagkakataon, si Justice Hilario Severino. Madalas siyang bumisita rito ngayon. Minsan, magkasama kaming umiinom ng kape rito sa beranda. Pinag-uusapan namin ang mga simpleng bagay sa buhay. Sabi niya sa akin, Ricardo, mas marami akong natutunan sa iyo kaysa sa lahat ng mga aklat na nabasa ko sa korte. Natawa ako ng marahan. Sino ang mag-aakala? Ang isang hamak na matandang tulad ko at ang isang makapangyarihang justice ay magiging magkaibigan. Doon ko napatunayan na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi tumitingin sa katayuan sa buhay. Ito ay pagtatagpo ng dalawang kaluluwang may respeto sa isa't isa. Si Paulo? Hindi ko pa siya nakikita simula noong araw na iyon sa Makati. Balita ko ay nahihirapan siyang makahanap ng bagong trabaho. Masakit para sa isang ama na malaman na naghihirap ang kanyang anak. Pero alam ko, kailangan niya ito. Kailangan niyang maranasan ang mawalan para matutunan niyang magpahalaga sa kung ano ang mayroon siya. Sana, sa kanyang pag-iisa, maalala niya ang lasa ng aking adobo. Sana maalala niya na ang pintuan ng bahay na ito ay laging nakabukas. Kung marunong na siyang kumatok ng may pagpapakumbaba. Mga kaibigan, mga kasama ko sa pagtanda. Isa lang ang natutunan ko sa lahat ng ito. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Kapag ikaw ay nagtanim ng tapat na pagmamahal, darating ang panahon na aanihin mo ang kapayapaan. Ang tagumpay ay walang halaga kung mawawala ang iyong kaluluwa. Ano ang silbi ng mamahaling kotse kung ang iyong puso ay kasing tigas ng bato? Ano ang silbi ng mataas na posisyon kung ang iyong magulang ay hindi mo man lang magawang tignan sa mga mata? Ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, wala sa Makati, wala sa 400,000 piso. Ang tunay na kayamanan ay ang malinis na konsensya. Ang kakayahang matulog sa gabi nang may ngiti dahil alam mong wala kang tinapakang tao. At ang pagkakaroon ng isang tahanan kung saan ikaw ay iginagalang at minamahal. Huminga ako ng malalim. Nilanghap ko ang sariwang hangin ng hapon. Ngumiti ako. Sa wakas malaya na ako. Sa wakas ang aking bahay ay tunay na sa akin na. Isang bagong simula. Isang bagong umaga. At isang buhay na puno ng dangal. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay magsilbi itong paalala sa atin na kahit gaano pa katanda, ang ating boses ay may halaga. Ang ating buhay ay may silbi. At ang ating pagkatao ay hindi kailanman basura.